Ang matalim na tahol ay sumagitsit sa karaniwang ingay ng paliparan sa baggage claim ng JFK International Airport. Si Rex, isang 6 na taong gulang na German Shepherd mula sa unit ng K9 ng NYPD, ay biglang sumugod ng napakabilis, kaya kinailangan ni Detective Marco Herrera na higpitan ang kapit sa tali upang hindi siya mawala sa kontrol. "Rex, tabi!" utos ni Marco. Ngunit ang aso na palaging sumusunod sa bawat utos sa loob ng 4 na taon ay tila ibang nilalang ngayon. Nakatayo ang kanyang balahibo, labas ang mga pangil, tensyonado ang katawan habang mariing humihila sa tali. Ang mga mata ay nakatutok sa isang itim na maletang dahan-dahang umiikot sa luggage carousel. Ang malakas na tahol ni Rex ay nagpaurong sa mga pasahero na kusang lumayo at bumuo ng pabilog na espasyo sa paligid ng aso. Agad lumapit ang mga gwardya, handa ang mga kamay. Pero hindi kailangan ni Detective Marco Herrera ng backup para maintindihan ang nangyayari. Sa lahat ng oras na magkasama sila ni Rex, hindi pa ito nagkamali sa pagbabasa ng sitwasyon. Ang tindig nito, ang mababang ungol na galing sa dibdib, hindi ito galit. Isa itong babala. "Lahat lumikas!" sigaw ni Marco habang mabilis na sinuyod ng tingin ang paligid. Tumigil ang kanyang mga mata sa isang lalaking nakasuot ng abuhing Amerikana. Hindi normal ang kanyang tindig, maputla ang mukha at nakatingin lang sa itim na maleta na ayaw bitawan ni Rex. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang iglap nakita ni Marco ang takot. Bahagyang umatras ang lalaki. Patuloy na umikot ang maleta at lalo pang lumakas ang tahol ni Rex. Ngayon ay puno ng pagkabahala at takot. Anuman ang laman ng simpleng bagaheng iyon ay tila bumangon ng isang matinding refleksyon sa K9 na batikang sanay sa trahedya. Habang dahan-dahang tinanggal ng mga tauhan ng maleta, may naramdaman si Marco na malamig na kilabot. Hindi ito pangkaraniwang sitwasyon, hindi droga o bomba ang tinutunton ni Rex. May babala siya, may mas nakakakilabot silang natuklasan. Bikung nahatak ka ng kwentong ito, mag-iwan ng like at ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Tuloy lang tayo. Hindi kailanman pinangarap ni Marco Herrera na maging handler ng K9. Sa edad na 42, ang mga guhit sa kanyang mukha ay bakas ng 20 taon sa serbisyo at isang masakit na nakaraan, ang pagpatay sa kanyang bunsong kapatid na si Caroline, isang kasong nanatiling hindi nalulutas. Sa kanyang kaliwang kamay, suot pa rin niya ang gintong singsing mula sa isang kasal na natapos 3 taon na ang nakalipas nang bawian ng buhay ang kanyang asawa dahil sa kanser. Kilalang masinop at masigasig si Marco, isang detective na personal ang pagtrato sa bawat kasong hindi nalulutas. Pinahahalagahan siya ng kanyang mga boss, ngunit nag-aalala rin ang mga ito sa kakulangan niyang mahiwalay ang sarili mula sa trabaho, lalo na kapag may kasong nagpapaalala sa kanya kay Caroline. Bago siya naging pulis, nagsilbi muna siya sa Marines at makikita pa rin ang disiplina ng militar sa maayos niyang anyo at detalyadong mga file. Ngunit sa likod ng kaayusang iyon ay ang lalaking patuloy na lumalaban para sa mga walang boses, lalo na sa mga tulad ni Caroline na tila nalilimutan na ng mundo. Hindi talaga sinanay si Rex para sa serbisyo. 18 buwang gulang pa lang siya nang mailigtas sa isang drug raid, payat, takot at mistulang walang pag-asa. Pero may nakita si Marco sa mga mata nito, isang lakas, isang tahimik na pagnanais na mabuhay. Hindi alintana ang protokol ng departamento, kinuha ni Marco si Rex at siya mismo ang nagsanay dito. Nakita niya ang potensyal sa matalas nitong pakiramdam at matibay na katapatan. Makalipas ang 3 taon, si Rex ay naging isa sa pinakamahusay na cadaver dogs ng unit, kilala sa bansag na The Rim Reaper dahil sa galing nitong matunton ang labi ng tao. Hindi tulad ng iba na kailangang bigyan ng senyas, si Rex ay tila nakakaramdam ng lungkot sa isang lugar, parang alingaw-ngaw ng sakit.
Mas malalim pa sa trabaho ang ugnayan nila ni Marco. Kumikilos sila na parang iisa, hindi na kailangang sabihan. Mas pinagkakatiwalaan ni Marco si Rex kaysa kanino man. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, si Rex na lang ang nakasaksi sa mga bihirang sandali ng pagdadalamhati ni Marco. Ang imbestigasyong kasunod ng insidenteng iyon ay magdadala sa kanila sa mga buhay ng mga taong tuluyang magbabago dahil sa natuklasan. Si Dr. Elisa Rios, ang forensic examiner na ang talino sa agham, ay bunga ng personal na sakit matapos mawalan ng pamangkin. Si Kapitan Ricardo Ibanez, veteranong opisyal na mas iniisip ang resulta kaysa sa katotohanan. Si Giovanni Morales, ang accountant na nagdala ng maleta, nanginginig hindi dahil sa pagkakasala kundi sa takot. At si Sergio Mendoza, ang negosyanteng kilala sa pagiging mapagkawanggawa, ngunit may mga usaping palaging biglang naglalaho. Si Claudia Delgado, ina ni Elena, ay may daladalang lungkot na nagpapaalala kay Marco sa kanyang mga magulang noong nawala si Caroline. At si Tomaso Ortega, matalik na kaibigan ni Marco mula sa law school, ngayon ay pangunahing abogado ni Mendoza. Malapit nang subukin ang kanilang pagkakaibigan sa paraang hindi nila inaasahan. Sa isang maliit na silid ng seguridad sa paliparan, tila bumagal ang oras. Nakayuko si Giovanni Morales sa ibabaw ng mesa, dahan-dahang gumuguhit ng mga imaheng hindi nakikita gamit ang nanginginig na daliri. Pinanood siya ni Marco mula sa kabilang panig ng salamin. Napansin ang mamahaling relo, isang kakaibang detalye para sa taong mukhang simple. Nang sa wakas ay pumasok si Marco sa silid at inilapag ang isang litrato sa mesa. Agad umatras si Morales. Larawan ito ng nakabukas na maleta. Sa loob, isang lumang porselanang manika. Ang nakatitig ng blangko, may bitak ang mukha. Hindi ko alam kung ano yan, mabilis na sagot ni Morales, nanginginig ang boses. Inupahan lang akong dalhin yan. Hindi nagsalita si Marco, hinayaan niya ang katahimikan na siyang magpabigat ng tensyon hanggang si Morales na mismo ang bumigay. May lumapit sa akin sa West Bus Terminal, simula niya. Nag-alok ng 5,000 para dalhin ang maleta sa customs. Sabi niya, puno raw yon ng mga alaala ng pamilya. Nang ipakita ni Marco ang larawan ng lisensya ni Federico Lopez, biglang lumaki ang mga mata ni Morales, hudyat ng pagkilala. Siya yon, siya ang nag-abot sa akin ng maleta, pero may kakaiba sa kanya, parang may sakit o sugatan siya habang naglalakad. Ang sumunod na sinabi ni Morales ay nagdulot ng kilabot kay Marco. Simula nang tanggapin niya ang maleta, lagi na siyang binabangungot. Isang dalagang nakaabot ang kamay, tahimik na humihingi ng tulong. Gumagalaw ang bibig pero walang lumalabas na tunog. Akala ko nababaliw na ako, bulong ni Morales, sabay turo sa litrato, hindi na makapagsalita. Habang patuloy ang pagtatanong ni Marco, unti-unting gumuho si Morales mula sa kabado hanggang sa basag ang loob. Alam kong masama ang dating nito, detective, pero kung alam ko lang kung anong laman nun, nabasag ang boses niya. May anak akong babae, kasing edad niya, hindi ko kayang... Sa malamig at steril na silid eksaminasyon, kalmado at maingat na nagtatrabaho si Dr. Elisa Rios. Tiningnan niya ang naputol na kamay, ang mga nakagloves niyang daliri ay bihasa sa bawat galaw. Babae, Caucasian, mga edad 20 hanggang 25, salin niya sa recorder. Mukhang nangyari ang pinsala sa mismong oras ng pagkamatay. Malinis ang putol, malamang ay ginamitan ng mabigat at matalas na talim. Kumuha ng close-up na larawan ang kanyang assistant sa pilak na pulseras na natagpuan kasama ng labi. Bagamat kupas na ang kinang nito, bahagya pa ring mabasa ang mga inisyal, SP. Tahimik na nakatayo si Marco malapit. Pinanood si Eliza hanggang bigyan siya nito ng seryosong tango. Pinapaspasan ko na ang DNA test, anya. Pero sa ngayon pa lang, may mga palatandaang tumutugma sa kaso ni Elena Delgado.
3 buwan nang nawawala si Elena matapos ang huling gabi ng kanyang trabaho sa isang maliit na diner sa I-95. 22 siya nag-iipon para sa pag-aaral ng nursing at walang senyales na siya'y tumakas o nasangkot sa gulo. Naalala ni Marco ang malabong footage ng CCTV kung saan sumasakay si Elena sa isang malaking truck. Na-interview na noon ang driver, si Federico Lopez, ngunit pinalaya dahil kulang sa ebidensya. Sabi niya, hiniling daw ni Elena na ibaba siya sa isang rest stop. 2 buwan matapos iyon, namatay si Lopez nang lumihis ang truck niya sa tulay sa gitna ng ulan, bandang 1:30 ng madaling araw. Ngayon ay muling tinitingnan ni Marco ang case file. Binubuklat ang mga larawan nang tumunog ang kanyang telepono. Si Captain Ibanez humihingi ng update. Mabilis siyang nag-type ng sagot saka muling humarap kay Elisa. Kailan ang tinatayang oras ng kamatayan? Napakunot noo si Elisa habang sumisilip sa mikroskopyo. Base sa estado ng pagkabulok, mga 3 hanggang 4 na linggo. Pero tumigil siya. Tila may alinlangan, hindi tugma ang kondisyon ng laman. Masyadong maayos ang pagkakapreserba. Kailangan kong magsagawa pa ng karagdagang pagsusuri. Tumingin si Marco sa antigong manika na kasil na ngayon sa ebidensya. Paano naman yan? Nagdilim ang mukha ni Elisa. German porcelain ito, siguro mula pa noong 172. Binalatan ito sa loob para maitago ang kamay. Hindi ito basta-basta lang ginawa. Planado ito ng maigi. Habang palabas na si Marco, tinawag siya ni Elisa. Marco, yung mga sugat kapareho sa 3 unsolved cases na nasa talaan natin. Isang malamig na bigat ang bumagsak sa dibdib ni Marco. Hindi lang si Elena ang sangkot dito. Hating gabi na siya nakauwi. Tahimik na pumasok si Rex, alerto, kagaya ng dati. Inikot muna nito ang bawat sulok ng bahay bago humimpil sa paanan ng kama. Pero ngayong gabi, hindi ito humiga. Nanatili itong gising, nakikiramdam sa tensyon ni Marco. Inilatag ni Marco ang lahat ng ebidensya sa lamesa, mga larawan, timeline, case files. Sa corkboard ay ipinaskil niya ang ID ni Elena Delgado. Nakangiti, kayumanggi ang buhok, puno ng pag-asa ang mukha, masyadong kahawig ni Caroline. Napapikit si Marco, hindi kayang tingnan. Hindi niya maikaila ang mga pagkakatulad. Parehong may pangarap ang 2 babae, parehong biglang naglaho, parehong may koneksyon sa mga liblib na lugar. Sa pag-review niya ng ulat sa aksidente ni Lopez, may napansin siyang kakaiba. Walang marka ng pagpreno, walang depekto sa makina. Hindi rin masinsinan ang toxicology test dahil sa paniniwalang simpleng aksidente lang ito. Nagtala siya para ipasuri muli ito. Muling tumawag si Ibanez. Herrera, ililipat ko na ang kaso sa Henderson. Nanggigigil si Marco. Sir, kung maaari, hindi na ito pag-uusapan, singit ni Ibanez. Masadong personal ito para sa iyo. Sa totoo lang, sir, kaya ko gustong tapusin ito dahil personal ito, sagot ni Marco. May katahimikan. Pagkatapos ay bahagyang bumigay si Ibanez. May 72 oras ka. Magpakita ka ng resulta o ipapasa ko na ito sa iba. Binaba ni Marco ang tawag at bumalik sa corkboard. Isang bagong headline ang nakapaskil, artikulo tungkol sa kumpanya ni Sergio Mendoza, ang parehong kumpanyang pinagtrabahuhan ni Lopez ng halos 1 dekada. Ayon sa mga saksi sa diner, may isang mayamang customer na palaging kinaiinisan ni Elena. Laging may kasamang driver, palaging sakay ng company vehicle, pero hindi kailanman binabanggit ang pangalan. Pero ang oras at deskripsyon tutok kay Mendoza. Nakatitig si Marco sa board, unti-unting nagkakabit-kabit ang mga piraso. Caroline, Elena, ilan pa kaya? Mahangin ang buntong hininga ni Rex sabay tulak sa braso ni Marco na para bang sinasabing naiintindihan niya. Hinaplos ni Marco ang ulo ng aso.
Alam ko, partner, bulong niya. Hahanapin natin siya, sabi niya ng malakas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, bumalik ang boses na matagal na niyang naririnig mula nang mawala si Caroline. Ang matatagpuan mo lang ay ang naiwan at baka niyon hindi pa sapat. Ang bahay ni Claudia Delgado ay tila hindi ginagalaw ng panahon. Isang espasyong nanatiling pareho mula nang mawala si Elena. Inalis ni Marco ang sombrero nang papasukin siya habang nanatili si Rex sa sasakyan. Puno ng larawan ng pasilyo mula sa musmos ng ngiti ni Elena hanggang sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Pinaghirapan talaga niya yung diploma, mahina ang sabi ni Claudia habang napahinto si Marco sa larawan ni Elena na nakakap at gown. Business administration ang course niya, yung trabaho sa dinner para lang makaipon papuntang nursing school. Dinala siya ni Claudia sa sala kung saan nakapatong sa mesa ang mga netong nakatumpok na dyaryo. Lahat ay may kahit kaunting balita tungkol sa kaso. Kilala ni Marco ang pattern na ito. Ganito rin ang ginawa ng kanyang mga magulang nang mawala si Caroline. Nang ilapag niya sa mesa ang sealed evidence bag na may lamang pilak na pulseras, sandali lang ngunit bakas sa mukha ni Claudia ang pagyanig. Sa kanya yan, bulong niya, dumukwang pero hindi hinawakan. Para bang baka may init pa ng anak niya ron. Regalo nung sweet 16 niya, hindi niya yon inaalis. Maingat na ipinaliwanag ni Marco kung paano ito natagpuan, iniwasan ang mga pinakamatitinding detalye. Tahimik lang si Claudia, nakikinig na parang matagal nang tinanggap ang pinakamasaklap na posibleng katotohanan. Alam kong hindi na siya babalik, sabi niya sa wakas. Alam ng isang ina eh. Pumasok siya sa silid ni Elena na nanatiling buo at hindi ginagalaw at bumalik dala ang isang maliit na journal na gawa sa balat. Kinuha ng pulisya ang phone at laptop niya pero hindi nila napansin to. Binuklat ni Marco ang luma na nitong pahina. Doon isinulat ni Elena ang paulit-ulit na panggugulo sa kanya ng isang lalaking tinawag niyang DH. Ang huling entry, 3 araw bago siya mawala, ay nagsasabing, naghintay na naman si DH sa parking ngayong gabi. Sabi niya, may kapangyarihan siya sa kinabukasan ko. Natatakot ako, sino ang maniniwala sa kin laban sa isang tulad niya? Habang naghahanda nang umalis si Marco, hinawakan ni Claudia ang kanyang braso. May isa pa, mahina niyang sabi, simula nang mawala si Elena, may mga kakaibang nangyayari. Bukas ang ilaw, may mainit na kape sa tasa niya pagising ko, may mga bagay na gumagalaw. Sandaling tumahimik si Claudia, hindi makatingin kay Marco. Baka iniisip ko lang, baka dala lang ng lungkot. Pero minsan, parang nandito pa rin siya, parang sinusubukan niya akong abutin. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa dating apartment ni Elena, dating dormitoryo na ginawang tirahan. Kaluskos ng mga susi ang narinig habang binubuksan ng landlady ang pinto. Wala nang tumatagal dito, sabi nito, isang hakbang palayo. Pareho ng reklamo, masasamang panaginip, pakiramdam na may nakatingin, hindi makagalaw paggising. Simple lang ang silid, isang makitid na kama, mesa at aparador. Maingat na pumasok si Rex, mas maingat kaysa dati. Umikot muna ito sa paligid, saka huminto malapit sa kama, mahinang umungol, parang hindi mapakali. Lumuhod si Marco sa tabi niya, sinundan ng tingin ng aso patungo sa dingding. Doon may 10 malalalim na gasgas sa plaster, maninipis, magkapareho ang agwat, tila gawa ng mga kuko. Bakas ng isang taong desperadong kumakapit. Wala yan dati, bulalas ng landlady, sabay sign of the cross. Yung sumunod na tumira, Chin yata ang apelyido. Umalis na lang bigla sa kalagitnaan ng gabi. Sabi niya, may umupo raw sa dibdib niya habang natutulog. Pinapanood daw siya. Hinaplos ni Marco ang mga gasgas. Ang anggulo at lokasyon nito ay parang mula sa taong nakahiga sa kama at pilit na inaabot ang dingding. Nang tumayo siya, dumaan ang ginaw sa likod niya, kahit mainit ang silid. Dumikit si Rex sa gilid niya nanginginig, hindi pa niya ito nakita na ganito dati.
May nakakita bang batang babae dito kamakailan? Tanong niya. Yung kamukha ni Elena. Nag-atubili ang landlady. Yung guard, sabi niya, may nakita siya noong isang buwan. Babae raw, mahabang kayumangging buhok, puting shirt. Gabi na, palakad-lakad sa hallway. Nang tawagin niya, lumiko sa kanto at nawala. Kinabukasan, nag-resign siya. Kinuhanan ni Marco ng larawan ng mga gasgas, nagtipon ng sample kahit na duda siyang may mapapala. Habang kinokolekta niya ang gamit, biglang tumigil si Rex. Nakatingin ito sa isang sulok ng kwarto. Nakaangat ang balahibo, katawan ay matigas. Ang posisyon niya tuwing may naaamoy na bangkay. Pero wala namang naroon, madilim lang at may anino. Tara na, Rex, sabi ni Marco. Masyadong malakas ang kanyang tinig sa katahimikan. Sandaling hindi gumalaw si Rex, sa kadahan-dahang sumunod palabas. Pagbalik sa apartment ni Marco, normal ang lahat. Sa unang tingin, sarado ang pinto, walang bakas ng pilit na pasok. Pero nag-iba ang kilos ni Rex pagkapasok. Tumakbo siya sa bawat silid, nakaangat ang balahibo, sinusuri ang bawat sulok. Hinugot ni Marco ang kanyang baril, sinusundan ng aso sa pamilyar, ngunit ngayoy kakaibang espasyo. Walang halatang galaw. Wala ring nawawala, pero may kakaibang presensya sa hangin, may dumaan dito. At alam yun ni Marco, alam din ni Rex. Sa salamin ng banyo, may isang papel na hindi pa niya nakita, isang obituary ng pahayagan para kay Federico Lopez. Sa ibabaw nito, may nakasulat gamit ang pulang tinta. Accidents happen. Maingat itong inalis ni Marco, inilagay sa evidence bag. Pagkatapos, masinsin niyang sinuri ang buong apartment. Baka may nakatagong mikropono o kamera. Wala siyang nakita. At sa kung anong dahilan, mas kinilabutan pa siya sa kawalan. Makalipas ang halos isang oras, habang sinusuri niya ang surveillance footage mula sa lobby, muling nag-iba si Rex. Tumayo ito sa tapat ng pintuan, naninigas ang katawan, mababang ungol ang lumalabas sa lalamunan. Pinatay ni Marco ang tunog ng TV. Nakinig, may mga yabag, tumigil sa mismong labas ng pinto. Pagkatapos, ang mahinang kaluskos ng papel na napadulas sa ilalim ng pinto. Hawak ang baril, dahan-dahang lumapit si Marco. Isang puting sobre ang nakapatong sa sahig na may nakatipan niyang pangalan sa harap. Sa loob ay may larawan. Siya na lumalabas sa bahay ni Claudia Delgado kanina. Sa likod may sulat kamay na mensahe. Ang ilang tanong ay mas mainam ng hindi tinanong Detective Herrera para sa kapakanan ng lahat. Pinag-aralan ni Marco ang larawan. Ang anggulo at distansya ay nagpapahiwatig ng propesyonal na kagamitan. Tumunog ang kanyang telepono, tumatawag na naman si Captain Ibanez. Hindi sinagot ni Marco ang tawag. Sa halip, pumunta siya sa bintana at nakita ang itim na sedan sa kabilang kalsada na may tinted na bintana. Ngunit nang kumindot siya, wala na ito. Tunay man o guni-guni, malinaw ang babala. May gustong tumigil sa kanyang pag-iimbestiga. Pero walang balak tumigil si Marco. Ang banta ay nagpatunay lamang na mas malalim ang kasong ito kaysa sa inakala niya. Si Rex ay nananatiling alerto sa tabi niya, nakaramdam ng panganib na hindi makita pero hindi rin mapapabayaan. Naramdaman din niyon ni Marco, hindi na ito tungkol kay Elena lamang. Ang natutuklasan niya ay malaki at nakatagong bagay. Ang mga sugat sa pader ni Elena ay simula lamang ng mas nakatatakot na bagay. Sa opisina ng medical examiner, ang tahimik na ugong ng mga makina at pagpihit ng mga pahina ang pumuno sa katahimikan. Pinag-aralan ni Marco ang bagong autopsy kay Federico Lopez. Pinadali ni Dr. Elisa Rios ang toxicology na nagpatunay sa hinala ni Marco. Ang dugo ni Lopez ay may malaking dami ng zolpidem, malakas na gamot sa pagtulog, pero sa dami na lampas sa normal na dosis. Hindi nila sinuri noong una, sabi ni Elisa, itinuro ang mga naka-highlight na bahagi. Naghahanap sila ng alak at karaniwang droga. Base sa pagkain sa kanyang tiyan, malamang uminom siya ng gamot na nakakaantok 30 hanggang 45 minuto bago mag-crash.
Pinag-aralan ulit ni Marco ang mga larawan sa lugar ng aksidente. Walang bakas ng preno, walang senyales ng sirang makina, perpektong arko sa ibabaw ng barandal ng tulay. Hindi ito aksidente, sabi niya ng mahina. Ginising siya ng gamot. Tumango si Elisa at naglabas ng mga file. Sinuri ko ang katulad na kaso sa nakaraang 5 taon. 3 iba pang long-haul driver ang namatay sa single vehicle crash sa loob ng 100 milyang saklaw. Walang panlabas na sanhi. Lahat ay itinuring na aksidente. Lumapit si Marco at mabilis na bumasa. May connection ba sa Mendoza Transport? Nag-atubili siya. 2 sa kanila ay nag-apply ng trabaho doon pero hindi natanggap. Ang pangatlo ay kaka-resign lang. Habang tinutugma nila ang mga timeline, lumabas ang nakatatakot na koneksyon. Ang bawat pagkamatay ay sumunod sa hindi maipaliwanag na pagkawala ng isang dalaga sa ruta ng driver. Naglabas si Marco ng mapa at nagsimulang markahan ang bawat punto. Nagsimulang bumuo ang pattern. Tumunog ang kanyang telepono na may bagong text mula kay Ibanez. Sa opisina ko. Ngayon, hindi pinansin ni Marco. Sa halip, nagtutok siya sa mga phone record ni Lopez. Bago siya namatay, tumawag si Lopez ng ilang beses sa burner phone na binili ng cash sa lokal na tindahan. Ipinakita ng security footage si Lopez sa tindahan, kinakabahan, tumitingin sa kanyang likuran ng paulit-ulit. May alam siya, bulong ni Marco, at may nagsiguro na hindi niya ito nasabi. Habang patuloy na nag-iimbestiga si Elisa, nakatanggap si Marco ng email na nagpabagsak sa kanyang sikmura. Nakumpirma ang DNA mula sa putol na kamay. Kay Elena Delgado ito. Wala nang alinlangan, ito ay pagpatay. At si Federico Lopez, hindi na siya basta suspek, maaring siya ay biktima ng mas malalim na balak. Isa na lumalalaki sa bawat sagot na natutuklasan nila. Mula sa kanyang pwesto malapit sa daungan, nakita ni Marco ang mga truck ng Mendoza Transport na nakahanay sa dock. Ang kanilang makintab na logo ay kumikislap sa araw. Ang korporatibong saklaw ni Sergio Mendoza ay umabot sa buong baybayin, pero ang kanyang transport business ay isang sanga lamang ng kanyang maguguluhang imperyo. Hindi available si Mr. Mendoza, ulit ng executive assistant sa pangatlong pagkakataon. Hindi nagbabago ang kanyang magalang na mukha. Kasalukuyang dadalo siya sa conference sa Singapore. Hindi siya babalik hanggang sa susunod na linggo. Inilagay ni Marco ang kanyang card sa mesa, alam nang walang tatawag sa kanya. Pabalik sa station, nagsimulang bumuo si Marco ng task force na nakatuon lamang kay Sergio Mendoza. Inatasang mag-imbestiga ang mga opisyal sa kanyang mga pera, travel record at personal na relasyon. Ang natuklasan ay nakakabahala. Sa loob ng 12 taon, 7 babae ang nag-file ng harassment report laban kay Mendoza. Lahat ay inurong bago mag-formal charges. 5 dating empleyado ang nag-file ng wrongful termination lawsuit pagkatapos mag-report ng hindi angkop na ugali. Lahat ng kaso ay nasettle ng pribado na may mahigpit na non-disclosure agreement. Pero ang pinaka-nakakabahala ay kung paano tumugma ang paglalakbay ni Mendoza sa pagkawala ng hindi bababa sa 4 na dalaga sa nakaraang 3 taon, kasama si Elena Delgado. Regular siya sa dinner, kumpirma ni Officer Russo. Laging humihingi ng section ni Elena, laging natagalan, minsan hanggang pagsasara. Sa kabila ng tumataas na circumstantial evidence, wala pa ring sapat na patunay para sa pag-aresto. Ang legal team ni Mendoza ay gumawa ng kuta sa paligid niya, dinisenyo upang protektahan laban sa ganitong uri ng pagsusuri. Pagkatapos dumating ang break na hindi inaasahan ni Marco, tip mula sa dating driver ni Mendoza, ngayon ay nagtatrabaho bilang valet pagkatapos matanggal dahil sa insubordination. Nagkita sila sa tahimik na parking garage, mababa ang boses ng lalaki kahit sa kawalan ng tao.
Mga 4 na buwan na ang nakalipas, sabi niya, dinala ko siya sa diner na yon malapit sa interstate. Galit siya, naglalakad-lakad, tumatawag ng tumatawag. Nang makarating kami doon, sinabi niya sa akin na maghintay sa kotse. Pumasok siya ng mga 20 minuto. Nang lumabas siya, kalmado na, nakangiti. Naalala ko, may sinabi siya sa telepono niya na solusyonan na ang problema. Ang gabing iyon ay tumugma sa huling shift ni Elena. Mabilis na nagsimulang mag-prepare si Marco ng warrant request, pero bago ito maipasa, dumating ang balita, biglang umalis si Mendoza sa Singapore. Ang kanyang private jet ay papunta na sa Bangkok. Napaka-convenient, napaka-perfect ng timing, may nagbabala kay Mendoza. Kinagabihan, sa mataas ang kisame na conference room sa Waldorf Astoria, nakaupo si Marco sa harap ni Tomaso Ortega. Dating kapitbahay noong bata at college roommate, ngayon ay nagkakaharap na may hindi komportabling agwat. May Manila folder sa pagitan nila. Kinakatawan mo siya, sabi ni Marco, hindi tanong, kundi pahayag. Hindi hinawakan ni Tomaso ang file. Alam mo naman na hindi ako pwedeng mag-usap tungkol sa mga kliyente ko. Pagod ang kanyang boses. Ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mata ay nagpapakita ng mga gabing walang tulog. Hindi ito tungkol sa legalities, Tom, sabi ni Marco. Ito ay tungkol sa 6 na babae, baka pa nga mas marami. Ito ay tungkol sa kamay ni Elena Delgado na natagpuan sa Manica na nismuggle sa airport. Kumurap si Tomaso pero nanatiling kalmado. Kung may ebidensya ka, mag-file ng kaso. Kung hindi, hindi ako pwedeng mag-usap tungkol dito. Lumapit si Marco. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin sa libing ni Caroline? Na kung makakakuha ka ng pagkakataon na pigilan ng tulad ng taong pumatay sa kanya, gagawin mo ang lahat. Biglang tumayo si Tomaso, inayos ang kanyang Amerikana. Hindi ka naging patas. Hindi, walang patas dito. Si Elena ay 22 taong gulang. May kinabukasan siya. Ang katahimikan ay tumagal sa pagitan nila, puno ng mga taong nagsama na ngayon ay nahihirapan dahil sa magkakaibang papel. Kinuha ni Tomaso ang kanyang mga gamit. Kailangan kong pumunta sa korte. Tumigil siya sa pinto, nagsalita nang hindi humaharap. Tignan mo ang Eastland Shipping. Pagkatapos ay umalis siya. Kinagabihan, nakatanggap si Marco ng tawag na nagbago sa lahat. Si Giovanni Delgado, na nasa kulungan pa rin sa kanyang dating alias, ay nagsubok na magpakamatay. Nag-report ang kanyang abogado na may iniwan siyang confession letter kung saan inamin niya ang buong responsibilidad sa pagkamatay ni Elena Delgado. Pero hindi tumugma ang confession. Ang mga detalye ay malabo o mali. Nagkakaiba ang mga timeline. Walang motive. Nang dumating si Marco sa ospital, si Morales ay may bantay pero gising. Ang unang sinabi niya ay nag-confirm sa hinala ni Marco. Hawak nila ang anak ko, bulong ni Morales. Sinabi nila na kung hindi ko pipirma ang liham na iyon, ibabalik nila sa akin ng piraso-piraso. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinawakan ang manggas ni Marco. Kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ako kung sino mo akala. Nahirap siyang huminga. Ang tunay kong pangalan ay Giovanni Delgado. Natigil si Marco, tumango si Morales. Ako ang ama ni Elena. Nagpatuloy siya ng putol-putol. Iniwan ko sila 15 taon na ang nakalipas. Hindi ko kaya, uminom ako. At nang nakabawi na ako, wala na sila. Binago ni Claudia ang kanilang mga pangalan, lumipat. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Naghanap ako ng mga taon. Nang makita ko siya, nagtatrabaho sa diner na iyon. Hindi ko kayang harapin siya. Pinanood ko siya sa malayo. Ayoko siyang sirain ulit ang buhay. Pinanood ko lang siya sa malayo, sabi ni Morales, mapaos ang boses. Sinusubukan kong magkaroon ng lakas ng loob. Binago ng katotohanan ng lahat.
Si Morales ay hindi basta lalaking nadamay sa smuggling case. Siya ay isang amang hindi nakakaalam na dala niya ang mga labi ng sariling anak sa airport customs. Nakilala ko ang pulseras mula sa larawan na ipinakita mo, bulong niya. Binigay ko sa kanya noong ika-16 niyang kaarawan. Doon nagsimula ang mga bangungot. Hindi lang pangarap iyon. Tumingin siya, natatakot ang mga mata. Sinusubukan niyang maabot ako, detective, ang aking munting anak. Sinusubukan niyang sabihin sa akin ang isang bagay mula sa kabilang mundo. Samantala, lumala ang manhunt kay Sergio Mendoza sa buong Southeast Asia. Kumpirmahan ng mga Interpol team sa Thailand na nag-check-in siya sa Peninsula Bangkok ng eksaktong 48 oras. Pagkatapos ay nawala, iniwan ang mga sariwang labhan at malaking tip. Pabalik sa precinct, pinagsama-sama ni Marco ang lumalaking operasyon mula sa kwartong puno na ng mga mapa, larawan at timeline na nakakonekta ng mga kulay na sinulid. Sumusunod siya sa pattern, sabi ni Marco sa nakatipon na team, itinuro ang pandaigdigang mapa. 48 oras sa bawat lungsod, hindi gumagamit ng tunay na pangalan, nagbabayad ng cash, laging 5 bituin na hotel, laging isang hakbang na una. Hindi nagpapanik, pansing si Captain Ibanez, ang kanyang dating pagdududa ay napalitan ng matigas na determinasyon. Ang lalaking ito ay nag-ensayo ng mga taon para dito. Natuklasan ng mga financial investigator ang daan ng mga shell company at offshore account na naging aktibo habang lumilipat si Mendoza sa bawat bansa. Ang sopistikadong paraan ay hindi nagpapakita ng desperasyon, kundi ng kalkuladong operasyon na may malakas na suporta. Pagkatapos, dumating ang break. Nakuha ng facial recognition software si Mendoza sa private airfield sa Cambodia. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay si Salvatore Navarro, CEO ng Eastland Shipping. Biglang naging malinaw ang misteryosong payo ni Tomaso Ortega. Sa karagdagang pag-iimbestiga, nalaman na ang mga cargo ship ng Eastland ay regular na nagdadala ng mga container ng Mendoza Transport sa international waters. Kaunting customs inspection, protektado ng malakas na kakampi sa ilang gobyerno. Hindi ito isang lalaking nag-iisa sa paghahabol, sabi ni Marco kay Elisa Rios. Sinusuri ang lumalaking pader ng ebidensya. Ito ay network, may saklaw, may pera, may katahimikan. Inilagay ni Elisa ang folder sa mesa at hindi si Elena ang una. Tumugma ang forensic analysis ng DNA mula sa mga property ni Mendoza sa 3 hindi na solusyonang pagkawala. Lahat ay mga dalagita, lahat ay huling nakita sa mga rutang madalas daanan ng mga truck ng Mendoza Transport. Magkakaibang background, magkakaibang lungsod, isang koneksyon. Habang lumalapit ang task force, lumabas ang mga bagong banta. Ang mga saksi ay umaatras, ang iba ay tuluyang nawawala. May aktibong nagbubura sa progreso ng investigasyon, gumagalaw ng mga sinulid sa mga hangganan. Naging malinaw, may tumutulong kay Mendoza, may tao sa loob ng law enforcement na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Tumugon si Marco ng agarang lockdown, walang telepono, walang digital na mensahe. Lahat ng komunikasyon ay personal lamang. 3 araw pagkatapos, sinalakay ng mga Interpol agent ang luxury suite sa Hong Kong. Wala na si Mendoza, muli, pero ang mga laptop at dokumento na nakuha sa kwarto ay malaking breakthrough. Naglalaman ito ng direktang koneksyon sa international trafficking ring na uugnay si Mendoza sa mga operasyon sa hindi bababa sa 5 bansa. Pabalik sa US, dinala ni Rex si Marco sa mahalagang natuklasan. Sa isang abandonadong sakahan na tahimik na binili ni Mendoza noong mga nakaraang taon sa pamamagitan ng Shell Company, nagbago ang ugali ni Rex. Ang disiplinadong aso ay nagsimulang humila ng mabangis, hindi patungo sa pangunahing bahay, kundi sa isang lumang kamalig. Pinagkakatiwalaan ni Marco ang instinct ni Rex ng walang tanong. Tumawag siya ng backup
at sinundan ng aso na umikot sa concrete floor ng kamalig, nagsikap na kumakamalapit sa isang bahagi sa likurang pader. Kunin ang ground-penetrating radar, utos ni Marco. Minarkahan ng forensics ang lugar habang sinusuri ni Marco ang istruktura. May hindi tumama. Ang padlock sa pinto ng root cellar ay moderno. Hindi bagay sa ganitong sirang gusali. Nang maputol ang kandado, bumukas ang pinto na tumunog at ang flashlight ni Marco ay nagpakita ng matarik na hagdan na bumababa sa malamig na kadiliman. Ang hangin ay may mali, napakahimdi, napakalamig. Umungol si Rex pero nagpatuloy. Ang mga hagdan ay nagtungo sa concrete bunker, mas malaki kaysa sa dapat na cellar. Nang pumasok sila, kumurap ang motion lights, nagpakita ng soundproof na silid na maayos na nakaayos. Sa isang pader, metal shelves na puno ng plastic container, bawat isa ay may label na may mga petsa. Nagsimulang mag-document ang forensic team, dahan-dahan, maingat. Natagpuan nila ang tunay na nakatatakot na bagay. Nang buksan nila ang unang container na kumpirma ang kanilang pinakamasamang takot, sa loob ay mga damit ng babae, hikaw at personal na gamit, lahat ay naitala ng nakatatakot na tumpak. Mga trophy ito, bulong ni Elisa, maingat na hawak ang mga bagay gamit ang kanyang guwantes. Bumagsak ang puso ni Marco nang makita ang asul na scarf, isang bagay na nakalista sa isa sa mga pinakamaaga pang missing persons case, maayos na nakatago sa box nito. Ang maingat na organisasyon ay nagmungkahi ng pag-iisip ng koleksyonista kaysa sa magulo na mamamatay tao, isang taong bumabalik sa mga bagay na ito ng regular. Dinala sila ng kanilang paghahanap sa nakatagong pinto sa likod ng silid. Sa likod nito ay mas maliit na kwarto na puno ng video gear at hard drive. Mabilis na pumasok ang mga tech expert para ma-secure ang digital na ebidensya, masama ang kanilang mukha habang naging malinaw ang laki ng na-record. Sa huling box na may label ng pinakabagong petsa, natagpuan nila ang kalahating na punong application ni Elena Delgado sa nursing school kasama ang kanyang wallet at telepono. Habang patuloy na naglag ng ebidensya ang mga investigator, dinala ni Rex si Marco sa pader na mukhang normal pero tumutunog na hollow kapag tinuktok. Sa likod ng mahusay na nakatagong panel, natuklasan nila ang sikip na espasyo na may mantadong kutsyon, mabibigat na kadena na nakakabit sa mga pader at mga guhit ng kuko na katulad ng natagpuan sa rental ni Elena. Naging malinaw ang lahat ng nakakatakot, hindi ito basta storage. Naging kulungan ito ginamit sa mga taon para kulungin ang biktima pagkatapos ng biktima. Sa labas, sa open air, sumandal si Marco sa kamalig, umiikot ang kanyang sikmura sa bigat ng natuklasan nila. Sumama sa kanya si Captain Ibanez. Ang kanyang dating mga alinlangan ay napalitan ng matigas na determinasyon. Nakakita kami ng ibang mga istruktura sa lupa na may parehong setup. Hindi ito basta mag-iisa, organisado ito, sabi niya. Samantala, tinitigan ni Giovanni Delgado ang screen na nagpapakita ng live feed mula sa kanyang hotel room. Ang plano ay ideya ni Marco, gamitin ang ugali ni Mendoza na ayusin ang mga loose end laban sa kanya. Hindi nag-atubili si Delgado, handang tumulong sa panganib na ito sa pag-asang mabawi ang mga taong nawala kasama ng kanyang anak. Naiintindihan mo ba ang hinihiling namin sa iyo? Sabi ni Marco sa briefing. Kailangan mong maging bukas, target. Kung pinapanood ka ng mga tao ni Mendoza, iisipin nila na ito ang kanilang pagkakataon. Tumango si Delgado, tuluyang tumigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naiintindihan ko, gagawin ko ang lahat para hanapin ang pumatay sa anak ko. Ngayon ay nakaupo siya mag-isa sa hotel room, nagpapanggap na nagsusulat ng confession habang sinusubaybayan ni Marco at ng kanyang team ang lahat mula sa katabing suite.
3 oras na nakakuha ng elevator camera ang lalaking naka-maintenance gear na papalapit sa pinto ni Delgado na may passkey. Mababa ang kanyang cap. Hindi sa amin yan, sabi ni Officer Russo pagkatapos makipag-ugnayan sa hotel staff. Masinsin na pinanood ni Marco ang figura, may kakaibang umbok sa ilalim ng kanyang Amerikana. Malamang may armas, siguro may silencer dahil sa confident na galaw niya sa hallway. Maghintay ng signal ko, sabi ni Marco sa tactical team na nakaposisyon sa magkabilang dulo ng koridor. Nang pumasok ang lalaki sa kwarto, na-record ng mga kamera ang lahat. Nagbago ang kanyang ugali, maingat na naisara ang pinto, tinanggal ang disguise at inabot ang armas. Bago pa siya makagawa ng aksyon, nagbigay ng utos si Marco. Mabilis ang galaw ng team, sinalakay ang kwarto at dinakip siya bago pa siya makareact. Sa gulo, tiningnan ni Marco ang mukha ng lalaki at agad na nakilala. Si Claudio Torres, Head of Security ni Mendoza. Nakita siya kasama ni Mendoza sa ilang bansa. Naging matagumpay ang sting at ngayon ay may solid na koneksyon na sila kay Mendoza. Sa interrogation room, walang sinasabi si Torres kahit na may napakalakas na patunay, ang baril na may kanyang fingerprint, surveillance footage, mga peking hotel credential. Tumanggi siyang magsalita. Nang ilapag lang ni Marco ang mga larawan ng underground room, ay may nagbago sa kanyang ekspresyon. Akala mo alam ko yan? Sabi ni Torres, halatang nababahala. Hindi yan kasama sa usapan. Ginamit ni Marco ang pagkakataong ito, dahan-dahang nagtayo ng tiwala sa loob ng mga oras. Nagsimulang magkwento si Torres ng mga piraso, namamahala siya ng security at transport. Pinapawala ang mga tao, pero sinabi na hiwalay na ginagawa ni Mendoza ang ibang operasyon. Ipinaliwanag ni Torres na hinihiwalay ni Mendoza ang kanyang mga kriminal na gawain sa mga grupo. May mga nire-recruit, may naglilipat ng mga tao, may nag-aasikaso ng disposal, pero walang nakakaalam ng lahat maliban kay Mendoza mismo at isang tao pa, ang tinatawag lang na ang direktor. Nagbago ang lahat dahil sa pangalang iyon. Nahaharap sa mabibigat na kaso, nag-offer si Torres ng higit pa mga detalye tungkol sa escape plan ni Mendoza. Isang yacht nakaregister sa Eastland Shipping ay nakaparada sa baybayin ng Vietnam, handang dalhin siya sa isang isla na hindi maabot ng batas ng kahit anong bansa. Kumilos ang mga otoridad sa buong mundo. Nakumpirma ng satellite images ang mga galaw na tugma sa kwento ni Torres. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na bumabago ang takbo ng mga pangyayari. Ang lalaking matagal na umiiwas sa hustisya ay nasa saklaw na nila. Pero ang pinakamalaking tanong ay nananatili, sino ang direktong ito at gaano kalalim ang kanilang saklaw? Samantala, walang tigil na nagtrabaho ang Digital Forensics Team para buksan ang mga lihim na maaring nakatago pa sa mga hard drive mula sa sakahan. Sa ikatlong umaga, nakatanggap si Marco ng tawag mula sa kanilang lead technician, hindi karaniwan ang panginginig ng kanyang boses. Hiniling niya na pumunta kaagad si Marco. Sa malabo na silid na puno ng kumikislap na monitor, ipinakita niya ang natuklasan ng team. Isang serye ng maayos na nakaorganisang video file na umabot sa halos 7 taon, bawat isa ay may label na may mga inisyal at petsa. Nakumpirma namin ang hindi bababa sa 11 ibang babae, sabi niya, binubuksan ang secured folder. Kasama doon si Elena Delgado. Naghanda si Marco habang nag-play siya ng clip mula sa file ni Elena. Ipinakita ng timestamp na na-record ito 3 araw pagkatapos siya nawala. Ang footage ay mataas ang kalidad, nagpapakita kay Elena sa maliit na nakasaradong espasyo na halos kapareho ng nakatagong silid na natuklasan nila. Mukha siyang nalilito pero gising, nakikipag-usap sa nasa likod ng kamera na ang boses ay na-alter digitally. Pakisuyo, nanginginig ang boses ni Elena. Wala akong alam, wala akong nakita. Nagtanong ng mga structured na tanong ang boses sa labas ng screen.
Lahat tungkol sa nakita ni Elena sa diner, lalo na kung nakakuha siya ng mga larawan ng mga dokumento. Nagbago ang lahat. Hindi basta random victim si Elena, nakakita siya ng mahalagang bagay. Naglabas ang technician ng mga file kasama ang mga larawang nakatago sa hiwalay na encrypted folder. Ipinakita doon si Elena na tahimik na ginagamit ang kanyang telepono para kumuha ng larawan ng mga papel na nakalatag sa mesa sa meeting ni Mendoza at ilang hindi nakilalang lalaki. Hindi siya basta naghihintay sa mesa, na-realize ni Marco. May ginagawang investigasyon siya. Naglabas ang ibang mga file ng mga email na napalitan sa journalism professor mula sa kanyang kolehiyo. Napansin ni Elena ang mga irregularities sa shipping records habang naghihintay sa regular na grupo ni Mendoza. Hindi tumugma ang mga cargo number. Nagbabago ang mga patutunguhan sa pagitan ng mga bersyon ng dokumento. Hinimok siya ng propesor na mag-ingat, nangakong ikokonekta siya sa maaasahang investigative reporter kapag may sapat na siyang ebidensya. Hindi alam ni Elena, sinusubaybayan ang bawat hakbang niya. Ang huling video sa kanyang folder na petsa 1 linggo pagkatapos siya nawala ay nagpapakita sa kanya na bugbog pero matapang nakikipag-usap direkta sa kamera. Ako si Elena Delgado. Kung nakikita ang video na ito, malamang wala na ako. Lahat ng patunay na nakolekta ko tungkol sa shipping operation ni Sergio Mendoza ay nakatago sa secured email account. Ibinigay niya ang login credentials bago biglang nagtapos ang video. Mabilis na nagpadala si Marco ng team para ma-access ang email. Buhay pa ang account, naglalaman ng dosenang mga larawan, tala at audio recording, kumpletong tala ng mga buwan ng undercover investigation. Hindi walang kapangyarihan si Elena, siya ay matapang na whistleblower na nagbigay ng lahat para ipahayag ang katotohanan. Ang natuklasan niya ay mas malalim kaysa sa inaasahan ng lahat. Inilantad ng kanyang mga file ang malawak na network na kasama ang mga government official, customs worker at corporate insider. Lahat ay nakasilid sa mga krimen tulad ng human trafficking, drug smuggling at financial fraud. Natuklasan ni Elena Delgado ang makina na mas malaki kaysa sa isang tao at binayaran niya ito ng kanyang buhay. Biglang nangyari ang pag-atake habang naglalakad sina Marco at Rex patungo sa kanyang apartment. Lumabas ng mabilis ang itim na SUV mula sa gilid na kalsada at lumiko sa sidewalk patugong direkta sa kanila. Huli nang nakita ni Marco, tumalon siya sa gilid, nadampi siya ng sasakyan at napahagis ng malakas sa semento. Kumilos si Rex habang lalabas ang lalaki mula sa passenger side ng SUV na may baril. Narinig ni Marco ang mahinang tunog ng silencer, kasunod ang sigaw ng sakit mula kay Rex. Nilalabanan ng sakit sa kanyang mga tadyang, kinuha ni Marco ang kanyang armas at bumalik ng putok. Tumakas ang SUV, nabasag ng isa sa mga putok ni Marco ang rear window habang tumatakbo. Gumapang siya sa tabi ni Rex, nakahandusay ang aso, kumalat ang dugo sa ilalim niya. "Kapit ka kaibigan," bulong ni Marco, diniin ang kanyang mga kamay sa sugat habang tumatawag ng tulong. Nagtrabaho ang vet team kay Rex ng 4 na oras. Si Marco, na nakabalot din ng bandage ang kanyang mga sugat, hindi makaupo ng matiwasay. Nakaya niya, sabi ng vet sa wakas. Hindi tumama ang bala sa mahahalagang organ pero maraming dugo ang nawala. Ang susunod na 2 araw ay magiging kritikal. Habang inilipat si Rex sa intensive care, tumunog ang telepono ni Marco. Si Captain Ibanez. "Herrera, ano bang nangyari?" Bago pa makasagot si Marco, dagdag ni Ibanez, "Kalimutan mo na. Tanggal ka sa kaso. Ngayon din." Tumutol si Marco pero pinutol siya ni Ibanez. Hindi ito pagpipilian, utos ito ng komisyoner.
Nabigla si Marco. May nag-file ng formal na reklamo. Inakusa siya ng pagtatanim ng ebidensya laban kay Mendoza. Pinaparatangan na ang hindi na solusyon ng lungkot sa pagkapatay sa kanyang kapatid ay nagtulak sa kanya sa paghahangad ng paghihiganti. Inutos sa kanya na ibigay ang badge at armas at na i-lock out siya sa precinct habang tumatagal ang investigasyon. Nakamit ng pag-atake ang layunin nito, tinaggal si Marco sa investigasyon sa sandaling umabot sa turning point ang kaso. Mula sa kanyang hospital bed, pinanood ni Giovanni Delgado ang balita tungkol sa suspension ni Marco. Humarap siya kay Claudia na ayaw pa pero pumayag na makipagkita sa kanya matapos malaman ang pakikipagtulungan niya sa pulis. Tinatigil nila ang lahat, sabi niya ng malungkot, dahil napalapit tayo. Tiningnan ni Claudia ng mabuti ang lalaking minahal niya noon, ang parehong lalaking umalis sa kanilang anak. Ang kanyang mukha ngayon ay may bigat ng kalungkutan at pagkakasala. Ang kanyang mga mata ay nalalim, ang lungkot na dala niya rin. Si Elena ay palaging matigas ang ulo, mahinang sabi niya. Tulad mo, yun ang pinakamalapit na pagpapatawad na kaya niyang ibigay. Umaabot si Delgado sa kanyang kamay, nag-atubili na bigla nang hindi siya tinanggal. Patuloy kong iniisip ang lahat ng natuklasan niya. Tahimik niyang sabi, napakatatag niya at namiss ko ang lahat, namiss ko ang kahangahangang babaeng naging siya. Tumulo ang mga luha ni Claudia habang nakukwento ang anak na hindi niya naabutan na lumaki. Ang kanyang sigasig, kabaitan at pangarap na gumawa ng pagbabago sa mundo. Ang kanilang pagkakaparehong lungkot ay naging tulay sa pagitan nila, pinagsama ang dalawang taong nagmahal at nawalan ng parehong pambihirang dalaga. Habang naging madilim ang kalangitan sa labas ng ospital, nagsimula silang mag-usap tungkol sa pagpapatuloy ng misyon ni Elena, determinadong hindi magiging walang kabuluhan ang kanyang kamatayan kahit na sumuko na ang mga otoridad sa paghahanap ng hustisya. Ang memorial para kay Elena at sa ibang nakumpirmang biktima ay nagdala ng daan-daang tao sa Lakeside Park kung saan madalas mag-aral si Elena. Kahit na opisyal na nakasuspend, dumalo si Marco sa plainclothes. Hindi niya maiisip na hindi dumalo. Si Rex ay nasa malapit na pagsubaybay pa rin sa veterinary hospital, stable pero hindi pa tiyak ang kanyang pagkakaayos. Nakaupo sa harap ang mga pamilya ng mga biktima, mga magulang, kapatid, mga minamahal. Bawat isa ay pinagsama ng lungkot na napakalalim para sa mga salita. Namahagi ang mga puting rosas, isa para sa bawat kilalang biktima. May mga dagdag na bulaklak para sa mga hindi pa nakatukoy. Tumayo si Claudia sa podium, kalmado at malakas, nakakuha ng atensyon ng lahat ng nakarating. Ang anak kong si Elena ay hindi lang kinuha. Nagsimula siya, kalmado pero matibay ang boses. Pinatahimik siya dahil sinubukan niyang ipahayag ang isang kakilakilabot na bagay. Ngayon, nagsasalita tayo para sa mga hindi na makakasalita para sa kanilang sarili. Isa-isa, lumapit ang mga kinatawan ng ibang pamilya. Bawat isa ay nag-aalay ng alaala. Isang piraso ng buhay na naputol. Mga kaarawan na hindi na darating. Mga pangarap na hindi na matutupad. Nang lumapit si Giovanni Delgado sa podium, halata ang kaba, alam ang mga bulong sa paligid niya. Nabigo ko si Elena habang buhay siya, umamin siya, nanginginig ang boses. Pero nangako ako na hindi ko siya bibiguin ngayon, sisiguruhin kong mapanagot ang mga responsable. Napatahimik ng kanyang pagkakatapat ang crowd. Ang sakit na nakabaon sa kanyang boses ay mas malalim kaysa sa sisihan. Pagkatapos ng formal na serbisyo at lumapit ang mga tao para ilapag ang kanilang mga rosas sa memorial, napansin ni Marco na papalapit ang commissioner at si Captain Ibanez. Detective Herrera, nagsimula ang commissioner, nanatili ang suspension mo hanggang sa gumawa ng desisyon ang board sa susunod na linggo. Naging medyo malambot ang kanyang tono. Para sa halaga nito, hindi ako naniniwala sa mga paratang pero kailangan matapos ang proseso.
Habang umaalis sila, naramdaman ni Marco na may tumabi sa kanya, si Tomaso Ortega. Sa kabila ng kanilang tensyon, nagpakita si Tomaso. Narinig ko tungkol kay Rex, mababang boses niya. Pasensya na, mabigat ang hangin sa pagitan nila, mga taong pagkakaibigan na nagipit ng mga kamakailang pangyayari. Nakatayo sila ng tahimik sa mahabang panahon, pinanood sina Claudia at Giovanni na nagtutulungan sa tabi ng tubig, pinagsama ng kanilang pagkakaparehong pagkawala. Naaalala mo ba ang sinabi ng tatay mo sa amin pagkatapos mamatay si Caroline? Tanong ni Tomaso sa wakas. Tumango si Marco, inaalala ang mga salitang nagsilbing inspirasyon sa kanyang propesyon. May mga laban na kusang lumalapit sa iyo, anya. Hindi si Mendoza ang kabuuan ng kwento, dagdag niya, mahina ang boses. May mas makapangyarihan pa ang pumuprotekta sa lahat ng ito. Inaayos ni Tomaso ang kanyang kurbata, isang maliit ngunit pamilyar na kilos mula pa noong kolehiyo nila. Halatang may bumabagabag sa kanya. Alam ko, mahina niyang sagot habang nakatitig sa memorial. At sa tingin ko alam ko na kung sino. Bago pa makapagsalita si Marco, tumalikod na si Tomaso at lumakad palayo. Iniiwan siyang nagtataka kung ang matalik niyang kaibigan ay nag-alok ba ng tulong o isang babala. Isang linggo matapos ang memorial, nakatanggap si Marco ng envelope na walang marka sa kanyang apartment, walang selyo, walang return address. Tanging ang pangalan niyang nakatype sa harap. Hindi ito ipinadala. Isinurrender ito ng personal. Sa loob nito ay may hotel keycard at isang sulat na walang dudang si Tomaso ang sumulat. Waldorf Astoria, room 1132, 8 p.m. ngayong gabi. Mag-isa ka, sunugin ito. Pinagmasdan ni Marco ang card, iniisip ang mga posibleng panganib. Suspendido pa rin siya. Wala siyang badge, wala siyang armas. Kung ito ay patibong, papasok siyang walang kalaban-laban. Pero hindi siya maaaring tumanggi sa isang posibleng lead. Eksaktong 8:00 ng gabi, kumatok si Marco sa pinto ng hotel, ramdam ang kaba. Agad binuksan ni Tomaso ang pinto at pinapasok siya ng walang imik. Nagbago na ang anyo ng silid, may mga surveillance footage na tumatakbo sa mga laptop, maayos ang mga dokumento sa bawat mesa at ang mga dingding ay puno ng litrato at timeline katulad ng board ni Marco sa presinto. Matagal na kitang hinihintay, sabi ni Tomaso habang ikinandado ang pinto gamit ang bolt at kadena. Kailangan kong masigurong walang sumunod sa iyo. Dagdag niya, sabay turo sa maayos na ebidensya sa paligid. Hindi ko tinanggap ang kaso ni Mendoza ng basta-basta, Marco. Kailangan kong makapasok sa loob. Habang sinusuri ni Marco ang mga materyales, detalyadong tala ng mga kilos ni Mendoza, pribadong transcript at mga financial record na karaniwang protektado ng legal na pribilehiyo, unti-unti niyang naunawaan ang ginawa ni Tomaso. Gumagawa ka ng kaso laban sa sarili mong kliyente, sabi ni Marco, parehong namangha at kinabahan. Tumango si Tomaso, seryoso ang mukha. Simula pa lang, pagkatapos ng nangyari kay Caroline, ipinangako ko sa sarili ko, kung sakaling magkaroon ako ng pagkakataong pigilan ang isang tulad ng taong kumuha sa kanya, hindi na niya kailangan pang tapusin, sapat na ang katibayang nakapaligid sa kanila. Nilabag ko ang bawat alituntunin sa propesyon ko para makuha ito. Mawawala ang lisensya ko, posible akong kasuhan. Pero hindi ko kayang hindi kumilos. Ang ginawa ni Tomaso ay pambihira, isinugal ang lahat, kabilang ang kanyang kinabukasan para matuklasan ang hindi kayang galawin ng batas sa legal na paraan. Hindi si Mendoza ang nasa itaas ng lahat, paliwanag ni Tomaso habang binubuksan ang secure laptop. Pinoprotektahan siya ng isang taong sapat ang kapangyarihang ilibing ang mga investigasyon, magpalsipika ng mga dokumento at burahin ang mga bakas. Ipinakita niya ang sunod-sunod na larawan kung saan kausap ni Mendoza si Salvatore Navarro ng Eastland Shipping.
mga kuhang malinaw na galing sa malayo gamit ang precision equipment. Si Mendoza ay sumasailalim kay Navarro, paliwanag ni Tomaso, pero may mas mataas pa kay Navarro. Pagkatapos ay lumitaw ang huling larawan. Si Navarro tila nagbigay galang habang lumalabas ang isang matandang lalaki mula sa isang pribadong elevator. Napahinto ang hininga ni Marco. Senador Massimo De Santis, sambit niya, agad na nakilala ang makapangyarihang pinuno ng Senate Transportation Committee. Nakapanlulumong isipin, isang senador ng US ang posibleng nasa likod ng pandaigdigang trafficking network. Commit ni De Santis ang may kontrol sa lahat, mga daungan, customs at regulasyon ng transportasyon. Siya ang nagbigay kina Mendoza at Navarro ng proteksyon, paliwanag ni Tomaso. Kapalit, sila ang nagpopondo sa kanyang kampanya, pinatatahimik ang mga kalaban at inaasikaso ang maselang personal na usapin. Naipaliwanag na ang lahat, ang mga kasong biglang nawala, ang mga investigasyong hindi tinuloy, ang mga testigong napatahimik. Hindi lang ito katiwalian, isa itong kapangyarihang ginamit para ipagtanggol ang krimen. Hindi mo basta-basta mahihipo si De Santis gamit ang legal na proseso, ani Tomaso, na alam na ang tanong sa isipan ni Marco. Pero si Mendoza, mahina siya, nakipag-ugnayan na siya sa akin, kinakabahan, nagtatanong kung gaano siya kalantad. Iniabot ni Tomaso ang isang folder kay Marco. Sa loob nito ay ang address ng isang liblib na lugar sa kanayunan ng Virginia. Doon nagtago si Mendoza habang hinihintay ang pagkakataong tumakas patungong bansang walang kasunduang extradition. May 12 oras ka, sabi ni Tomaso. Pagkatapos niyan, wala na siya. Bago sumikat ang araw, sinalakay ng isang pinagsamang task force na pinamunuan ng FBI ang malayong hunting cabin. Si Mendoza, hindi naahit, maputla, napapalibutan ng mga nakabukas na bag at itinapong cellphone. Ay wala ng bakas ng dating maayos at makisig na executive sa mga larawan. Hindi siya nanlaban. Walang laman ang mga mata niya, inaabangan na niya ang pagdating nila. Si Marco, bagamat suspendido pa rin, ay naroon sa Mobile Command Center bilang consultant dahil sa lalim ng partisipasyon niya sa kaso. Ang unang sinabi ni Mendoza habang inihahatid siya palabas ay para kay Marco. Ang tagal mo, Detective Herrera, alam kong aabutan mo rin ako. Sa simula, halos walang sinabi si Mendoza. Humiling ng abogado kahit sino basta't hindi si Tomaso Ortega na ngayon ay pinaghihinala ang nagtaksil sa kanya. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating makalipas ang 1.5 araw ng pagkakakulong niya. May natagpo ang laptop sa cabin, ang mga naka-encrypt na file ay naglalaman ng komunikasyon kina Navarro at ng mga detalye ng operasyon ng network. Isang video ang tumindig sa lahat, isang tawag sa pagitan ni Mendoza at Senador De Santis. Tinatalakay ang sitwasyon ni Elena Delgado na may petsang 3 araw bago siya mawala. Nang harapin ng hindi matatawarang ebidensya at ng posibilidad na mamatay sa kulungan, tuluyang gumuho ang panlabas na katahimikan ni Mendoza. Gusto ko ng immunity, diretsong sabi niya, bagong pangalan, bagong buhay, proteksyon. Sinimulang ilahad ng FBI agent ang karaniwang kondisyon para sa mga tumutulong testigo, pero pinutol siya ni Mendoza. Hindi mo na iintindihan, sabi niya, nanginginig ang boses. Kapag nagsalita ako, papatayin nila ako. May tao si De Santis sa loob, mga gwardya, marsyal, ahente. Malalaman niya agad sa sandaling magsalita ako. Wala na ang dating kayabangan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yumuyuko. Hindi ako yung iniisip niyo. Hindi ko ito pinlano. Unti-unti lang akong nadamay. Sa simula, maliit lang. Mga shortcut, pabor, pera sa ilalim ng mesa. Hanggang sa huli na para umatras. Sa susunod na 3 araw, ibinunyag ni Mendoza ang buong katotohanan. Nagsimula ito 15 taon na ang nakalipas ng inalok siya ni De Santis.
Noon ay isang umuusbong na state senator ng kasunduan. Tulungan siya sa pagkuha ng import permits para sa kanyang kumpanya kapalit ng donasyon at mga lihim na pabor. Nagsimula ito bilang karaniwang katiwalian sa politika, pero mabilis itong lumalim tungo sa mas madilim na operasyon. Nilampasan nila ang mga inspeksyon, nagtago ng ilegal na kargamento at pinaikot ang $1,000,000 sa pamamagitan ng peking kumpanya. Habang lumalawak ang kapangyarihang politikal ni DeSantis, lumalaki rin ang kanyang mga kahilingan at lalo namang lumulubog si Mendoza sa siklo ng pananakot at manipulasyon. Hindi ako ang nagsimula ng trafficking, giit ni Mendoza sa ika-4 na araw ng kanyang salaysay. May isang pulis na lumapit sa akin, humihingi ng tulong sa maingat na paghahatid ng sensitibong kargamento. Pero sa puntong iyon, sabi niya, sapat na ang hawak ni DeSantis para sirain ang buong buhay niya. Kung si Mendoza ba ay totoong biktima ng sitwasyon o binabaluktot lang ang kwento, iisa ang malinaw. Inilatag ng kanyang salaysay ang buong estruktura ng kriminal na network mula sa paraan ng pagkuha ng mga biktima, sa paraan ng kanilang paglipat at sa bandang huli kung paano sila nawawala. Higit pa ron, isiniwalat niya ang tungkol sa isang private server na naglalaman ng mga blackmail file na ginamit ni DeSantis para kontrolin ang mga makapangyarihang tao. Nang mabuksan ng FBI cyber experts ang server, bumulaga ang nakakagimbal na katotohanan. Mga hukom, opisyal ng batas, customs officers at mga politiko, lahat sangkot sa isang malawak at matagal nang umiiral na web ng korupsyon na tahimik na pumuprotekta sa trafficking ring. Habang pinag-uugnay ng mga investigador ang mga detalye, lumitaw ang parehong pattern sa ibang rehiyon, senyales ng isang pandaigdigang network na umaabuso sa mga mahihinang tao sa iba't ibang bansa. Ang kumpisal ni Mendoza ay hindi na basta isang kaso ng pagkakabunyag. Ito'y naging pagkakataon para buwagin ang isang malawak na sistemang nagpapalaganap ng organisadong pang-aabuso. Samantala, bumuti na ang kalagayan ni Rex at nailipat na siya sa isang rehab facility. Araw-araw siyang dinadalaw ni Marco kahit suspendido pa rin. Ang German Shepherd na dating laging alerto at matatag, ngayon nakahiga na may benda at nakakabit sa ika-4. Pero tuwing pumapasok si Marco, marahan at may pag-asa ang wag ng kanyang buntot. May pag-asa raw ayon sa veterinaryo, maaring gumaling si Rex, ngunit hindi tiyak kung makakabalik pa siya sa serbisyo. Madalas, nauupo si Marco sa tabi ni Rex ng ilang oras. Minsan, nagbabasa ng case notes. Madalas, tahimik lang, nakasakasama siya, iniisip kung gaano sana naging iba ang lahat kung hindi tumugon si Rex sa kahina-hinalang maletang naging simula ng lahat. Sa ikatlong araw ni Rex sa rehab, habang paalis na si Marco, biglang iniangat ng aso ang ulo, tumayo ang mga tenga at nakatitig sa pintuan. Lumingon si Marco, wala namang tao, pero hindi kumurap si Rex na natiling nakatutok ang tingin sa kawalan. Naalala ni Marco ang sandaling iyon sa dating kwarto ni Elena Delgado, kung kailan ginawa rin ni Rex ang kapareho, tila kinakausap ang isang bagay na hindi nakikita. Tahimik ngunit mahinahon ang pagsasalita ng senior vet na nakamasid sa malapit. Ang mga working dog ay sensitibo. May mga tugon silang hindi nasusukat, mga magnetic field, bahagyang pagbabago sa kapaligiran. Tumango si Marco kahit kalahati ng kanyang isip ay nagtatanong kung si Rex ba'y nakararamdam ng isang bagay na lampas sa paliwanag. Kinagabihan, pagkatapos ng panibagong interview mula sa Internal Affairs, bumalik si Marco sa kanyang apartment at may nakita siyang package sa harap ng pinto. Sa loob ng isang kahong-kahoy na may ukit, may isang pilak na whistle. Nakaukit ang pangalan ni Rex at ang badge number nito. Kasama nito ang isang maayos na sulat kamay na tala, para sa oras na handa na siyang bumalik. MP.
Ang regalo mula kay Claudia Delgado ay nagdala ng isang bagay na matagal nang nawala kay Marco. Pag-asa. Na marahil siya at si Rex ay muling makababalik sa trabahong nagbigay kahulugan sa kanilang buhay. Kinagabihan din, habang sinusuri ni Marco ang bagong case files na ibinahagi ni Tomaso, may napansin siyang kakaiba, isang matandang ari-arian na lumabas sa mga dokumento ni Mendoza. Isang cabin sa malayong lugar sa hangganan ng Virginia at West Virginia, binili sa ilalim ng isang shell company 7 taon na ang nakalilipas. Hindi kailanman nabanggit ang cabin sa alinmang pahayag ni Mendoza ni sa mga dokumentong nakuha mula sa hunting lodge. Ang pagkawala nito sa isang napakadetalyehang kumpisal ay agad nagpataas ng alarma. Bagamat suspendido pa sa papel, inireport ni Marco ito sa FBI, iniisip na baka ito'y isa lamang nakatagong ari-arian o retreat house. Kinabukasan, dumating ang sagot. Ipinakita sa satellite images na may kamakailang aktibidad sa lugar. Mga marka ng gulong, nasira ang ilang bahagi ng paligid. Mas nakakabahala. Ayon sa thermal scans, may tao sa loob kahit dapat ay abandonado ang lugar. Pagkatapos ay dumating ang hindi inaasahang tawag mula kay Captain Ibanez. Tapos na ang suspension mo. Epektibo agad. Nang tanungin ni Marco kung bakit, diretsahan ang sagot ni Ibanez. Si Rex, ang balang nakuha mula sa kanya ay tumutugma sa kaso 3 taon na ang nakalipas, isang whistleblower mula sa Eastland shipping case. Mukhang isang profesional ang bumaril sa aso mo. Kung sino man ang nasa cabin, baka mas mahalaga pa siya kaysa inaakala natin. Doon nagbago ang lahat. Hindi lang ito simpleng cover-up, isa na namang piraso ng palaisipan na sapat na para pagpatayan. Pag-umaga, isang pinagsanib na puwersa mula sa FBI at lokal na otoridad ang maingat na pinalibutan ng cabin. Sinuyod nila ang paligid habang sinubukan ng mga negosyador na makipag-ugnayan sa sinumang nasa loob. Nanatili si Marco sa mobile command post, may badge na siyang muli, ngunit nanibago sa kanyang baril matapos ang ilang linggo ng pagkaalis sa tungkulin. Kahit ibinalik na sa serbisyo, pinanatili pa rin siyang off the front lines ni Ibanez. Para ka lang sa gabay, Hania. 3 oras ang lumipas, puno ng tensyon. Kahit malinaw na may taong nasa loob, walang sumagot sa alinmang panawagan. Nang sa wakas ay pumasok na ang mga ahente, ang tumambad ay isang hindi inaasahang eksena, isang matandang caretaker na tahimik na nag-aalaga sa lugar. Sumuko siyang walang pagtutol, ipinaliwanag ng kalmado na wala siyang kaalaman sa mga ginagawa ng kanyang amo. Binabayaran lang siya para panatilihing maayos ang kabin para sa paminsan-minsang pagbisita. Sa unang paghahanap, walang kakaibang nakita. Pangkaraniwan ang mga kasangkapan, may laman ang pantry, may backup na kuryente, parang simpleng retreat lang, hindi sentro ng anumang operasyon. Naramdaman ni Marco ang panghihinayang hanggang may isang ahente mula sa FBI ang napansin ang kaibahan sa sukat ng floor plan ng cabin. Hindi tumutugma ang sukat sa loob kumpara sa labas, may mali. Sa likod ng bookshelf sa study, natuklasan ng mga ahente ang isang nakatagong biometric lock. Kinailangan nito ang fingerprint ni Mendoza. Matapos makuha ang pahintulot mula sa mga piskal, dinala si Mendoza sa lugar sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Nakipagtulungan siya bagamat may pag-aatubili kapalit ng karagdagang konsiderasyon sa sentensya at sa kung saan siya ikukulong. Ngunit ang nasa likod ng pinto ay hindi dagdag na ebidensya ng krimen, kundi isang vault ng mga dokumento kung paanong ginamit at kinontrol si Mendoza. Maayos na nakaayos sa mga folder ang mga ulat kung paanong sistematikong ipinuwersa ni Senador DeSantis si Mendoza gamit ang mga banta, suhol at presyur upang mapasunod siya sa pamamagitan ng takot. Mas matindi pa, may mga backup server sa loob ng silid na naglalaman ng ebidensyang itinago ni Mendoza ayon sa utos.
mga komunikasyon na nagtuturo sa mas matataas pang personalidad kaysa kay DeSantis, mga international na banker, mga diplomat, mga leader sa matataas na posisyon. Kaya ko to inihiwalay, sabi ni Mendoza habang ine-encode ang mga ebidensya. Insurance, alam kong itatapon din nila ako balang araw. Bawat dokumentong binuksan ay nagtanggal ng panibagong takip, ibinunyag ang isang pandaigdigang network na lumalampas sa mga hangganan, isang estruktura ng korupsyon at pagsasamantala na protektado ng mga nasa pinakamataas na antas. Sa loob ng 48 oras, sabay-sabay na sinalakay ng mga autoridad ang iba't ibang lokasyon sa buong mundo. 12 ng katao ang naaresto sa 3 kontinente, pinabagsak hindi lang ang isang operasyon, kundi ang buong sistemang itinayo upang pagkakitaan ang pagdurusa ng tao. Nahuli si Senador DeSantis sa paliparan ilang sandali bago sumakay sa isang pribadong eroplano upang tumakas sa hustisya. Bumagsak ang kanyang pinakintab na imahe sa harap ng mga mamamahayag habang inaalis siya ng mga ahente. Ang lahat ng ito ay nagsimula lamang sa isang asong tumahol sa isang maleta at nauwi sa isa sa pinakamalawak na anti-trafficking operasyon sa kasaysayan ng modernong panahon. Higit sa 60 katao ang kinasuhan, sakop ang iba't ibang jurisdiksyon at bansa. Sa press briefing, opisyal na kinilala ng FBI Director sina Detective Marco Herrera at Rex na ang kanilang tiyaga at katapatan ang naging susi sa pagbuwag sa kasong bigo ng paulit-ulit sa mga tradisyonal na paraan. Pagkalipas ng 6 na buwan, higit pa sa inaasahan ang naging paggaling ni Rex. Gumamit ang veterinary center ng mga makabagong paggamot, hydrotherapy, laser therapy at walang patid na pangangalaga upang maibalik ang lakas ng sugatang German Shepherd. Araw-araw naroon si Marco, tumutulong sa mga ehersisyo, tahimik na pinagmamasdan ang bawat munting pag-unlad. Ang paglalakbay na pinagdaanan nilang magkasama ay lalo pang nagpatibay sa kanilang ugnayan. Pareho silang lumaban mula sa bingit at nagtagumpay. Nang sa wakas ay ma-discharge si Rex, pumila ang mga staff sa pasilyo, pumapalakpak habang lumalakad siya palabas. Bahagyang paika-ika pa rin, ngunit puno ng determinasyon. Naghihintay sa may sasakyan si Dr. Elisa Rios. Siya ang naghatid kay Marco upang sunduin si Rex. Malakas na siya, mahina niyang sabi, habang pinapanood si Rex na bumababa sa hagdan, mas malakas pa kaysa sa inaakala ng sinuman. Tumango si Marco, hindi makapagsalita sa sobrang damdamin. Cleared na siya for modified duty, sabi niya habang nagmamaneho sila. Wala munang mga patrol, scent work lang, evidence support, dahan-dahang pagbabalik. Hindi na niya binanggit kung gaano rin siya nagbago sa loob, bihira na ang kanyang mga bangungot tungkol kay Caroline. Unti-unti na ring nawawala ang matinding pagkabihag niya sa mga lumang kaso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natututo na siyang pakawalan ang bigat ng konsensya at hayaang pumasok ang isang bagay na lampas sa lungkot. Pagbalik sa presinto, sinalubong si Rex na parang bayani. Tumigil sa trabaho ang mga opisyal para kamustahin siya, magbigay ng treats at ipakita ang pasasalamat sa kanilang mga kamay. Nagdaos si Captain Ibanez ng isang maliit na seremonya sa briefing room kung saan isinabit niya ang medalya sa kwelyo ni Rex. Hindi lang ito para sa kaso ni Mendoza, sabi ni Ibanez habang nakaharap sa lahat, kundi para sa bawat pagkakataong inakay tayo ng asong ito sa katotohanan, lalo na kung wala ng ibang makagawa. Sa likod ng silid, napansin ni Marco si Giovanni Delgado, tahimik ngunit naroroon. Isang lalaking muling binubuo ang kanyang buhay mula sa pagkawasak. Matapos ang seremonya, lumapit si Delgado. Nagsisimula kami ni Claudia ng isang bagay, sabi niya,
Isang foundation sa ngalan ni Elena. Gagamitin namin ang insurance money niya at lahat ng naipon ko para tulungan ang mga pamilyang biktima ng trafficking, legal aid, counseling, lahat ng kailangang suporta. Hindi lang ito tulong pinansyal, ito'y isang pangakong ipagpapatuloy ang misyon ni Elena. Bago umalis, lumuhod si Delgado sa tabi ni Rex. Dahan-dahang hinaplos ang ulo nito. May ibinulong siyang tanging si Rex lang ang nakarinig. Isang tahimik na pasasalamat mula sa isang ama sa asong tumulong dalhin ang hustisya para sa kanyang anak. Hindi ito katapusan, pero ito'y simula. Isang hakbang patungo sa paghilom. At isang pangakong hindi nasayang ang lahat. Ang seremonya para sa task force na nagbuwag sa trafficking ring ay ginanap sa pinakamalaking assembly hall ng departamento. Dumalo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya upang kilalanin ang kahangahangang gawain ng koponang naglantad sa malawakang korupsyon at nailigtas ang 12 ng mga biktima na patuloy pang natutukoy sa tulong ng mga detalyeng inilahad ni Mendoza. Tahimik na nakaupo si Marco sa harapang hanay, si Rex sa kanyang paanan. Pareho silang hindi sanay sa papuri. Karamihan sa kanilang mga kaso ay nagtapos na walang selebrasyon o pasasalamat. Nang anyayahan ng commissioner si Marco sa entablado upang tanggapin ang pinakamataas na parangal ng departamento, sabay-sabay na tumayo ang buong silid sa isang masigabong palakpakan. Hindi lang ito para sa kaso ni Mendoza, kundi para sa buong karera ng paninindigan at katarungan para sa mga nakakaligtaan ng mundo. Si Detective Herrera ay huwaran ng pinakamataas na antas ng serbisyo. Wika ng commissioner habang kinakamayan siya at kumikislap ang mga kamera. Hindi siya sumuko kahit pa personal ang kabayaran. Iyan ang uri ng dedikasyong nais naming tularan ng bawat opisyal. Pinarangalan din ng iba ang forensic team ni Dr. Elisa Rios, ang mga eksperto sa teknolohiya na bumutas sa mga encrypted files at ang mga internasyonal na katuwang na naging susi sa sabayang pag-aresto. Walang nabanggit sa publiko si Tomaso Ortega. Kinailangang manatiling lihim ang kanyang bahagi, protektado ng attorney-client privilege, kahit pa nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang karera, reputasyon at kinabukasan sa batas. Iilan lang gaya ni Marco ang tunay na nakakaunawa sa lalim ng kanyang sakripisyo. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo si Marco sa Memorial Garden na alay kina Elena Delgado at sa iba pang mga biktimang kinilala. Naabutan niya si Claudia roon, tahimik na inaalagaan ang mga bulaklak sa paligid ng plake ng kanyang anak. Alam kong darating ka, wika niya. Agad nakilala ang yapak ni Marco kahit hindi lumingon. Binigyan ka ba nila ng makinang na medalya? Walang pang-uyam sa kanyang tinig, kundi isang banayad na pagbibiro na nabuo sa pagitan nila, bunga ng magkatuwang na pagdadalamhati at layunin. Binigyan nga, sagot ni Marco na upo sa tabi niya sa bangko. Si Rex din may isa, pero mas natuwa yata siya sa mga treat pagkatapos. Tahimik silang umupo, pinapanood ang mga paru-paro na lumilipat-lipat sa mga bulaklak. Sinabi ni Giovanni na magsisimula na sa susunod na buwan ang paglilitis kay DeSantis, wika ni Claudia makalipas ang ilang sandali. Tinawag nila ako para tumestigo tungkol kay Elena. Tumango si Marco. Alam niyang magiging mabigat yon. Muling bubuksan ng sugat na bahagya pa lang nagsasara. Hindi mo kailangang harapin yon mag-isa, sagot niya. May mga kasama ka, lahat kami. Ang kami ngayon ay hindi na lamang mga kasamahan, kundi mga nakaligtas, mga pamilya, mga tagapagtanggol at mga kaibigan. Isang komunidad na isinilang sa gitna ng sama-samang dalamhati, ngayoy nagkakaisa para sa pagbabago. Ngumiti si Claudia, ngiting totoo, at sa unang pagkakataon ay muling nagliwanag ang kanyang mukha sa harap ni Marco. Magugustuhan yon ni Elena, sabi niya. Ayaw niya ng laban na siya lang. Hindi lang niya nahanap noon ang mga tamang taong nasa likod niya hanggang ngayon.
Habang papalubog ang araw, nagising ang radyo ni Marco. Isang tawag mula sa dispatcher para sa K9 support sa isang kaso ng nawawalang tao. Agad tumayo si Rex, matalim ang pandinig, handa na ang katawan. Nagkatinginan sila ni Claudia. Tumango ito ng marahan. "Go!" bulong niya. "Iyan ang gugustuhin ni Elena. Tumulong ka sa mga may pagkakataon pang mailigtas." Sabay na kumilos sina Marco at Rex patungo sa naghihintay na patrol cruiser, bakas sa bawat hakbang ang taon ng pagsasanay at pagtitiwala. Sa mismong lugar ng insidente, nag-iba ang kilos ni Rex. Naging mas matalim ang kanyang pakiramdam, mas matindi ang kanyang konsentrasyon. Agad itong namukhaan ni Marco, isang pamilyar na senyales, ang parehong instinct na minsang nagturo sa kanila sa isang maleta at sa puso ng isang pandaigdigang imperyo ng krimen. Tuloy ang misyon. Bawat kaso ay isang pagkakataong maiwasan ang isa pang trahedya para sa ibang pamilya. Bawat paghahanap, bawat natagpuan ay isang pangalan na hindi na kailangang maisulat sa plake. Para kina Marco Herrera at Rex, ang pinakamataas na parangal para sa mga nasawi ay ang patuloy na pagprotekta sa mga buhay hanggat sila'y may lakas upang maglingkod. Sa kanilang kwento, may nakikita tayong bahagi ng ating mga sarili. Ang tapang na magpatuloy kahit tila imposible, ang paggaling na matatagpuan sa layunin, at ang tahimik ngunit matibay na lakas ng tunay na pagkakaibigan. Habang tumatanda tayo, marami sa atin ang nagdadala ng mga tanong na hindi nasagot at mga pangarap na nanatiling bitin. Ngunit paalala sa atin ang alaala ni Elena Delgado, hindi kailanman huli ang lahat para maghanap ng katarungan. At na ang karunungang nakuha natin sa gitna ng pagsubok ay pwede pa ring magdala ng tunay na pagbabago. Ang mga ugnayang nabuo dahil sa isang layunin, kina Marco at Rex, kina Claudia at Giovanni, at sa lahat ng naantig ng tapang ni Elena, ay nagpapakita sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang koneksyon ang nagsisilbing ilaw sa ating landas. Ang tunay na paggaling ay hindi paglimot, kundi ang paglalagay ng sakit sa pagkilos, ang tiyaking walang ibang dadaan sa parehong hirap. At sa huli, ang pinakamatibay nating alaala ay hindi matatagpuan sa mga medalya o titulo, kundi sa mga buhay na nahipo natin, sa mga maling ating itinama. Tuloy ang paglalakbay, isang hakbang, isang kaso, isang buhay sa bawat pagkakataon hanggat kaya pa nating maglingkod. Kung naantig ka ng kwento ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod. Mag-iwan ng like at ibahagi sa comments kung anong bahagi ang tumama sa puso mo. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.